Naririnig niyang naglilinis siya ng bahay nang marinig ang asawa ng amo niyang nagpaplano ng pagpatay. Ang ginawa niya pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Kabisado na ni Milagros ang bawat sulok ng bahay na iyon na parang palad ng sariling kamay. Mahigit 5 taon na siyang nagigising bago pa sumikat ang araw para maghanda ng almusal, ayusin ang iskedyul ng ibang mga tauhan at tiyaking maayos ang lahat bago pa man magising ang mga amo. Malaki ang mansyon, may mga gintong detalye sa mga muebles, malalaking bintana na may mamahaling kurtina at isang eleganteng katahimikan na lalong nagpapabigat sa paligid. Pero hindi nagrereklamo si Milagros. Ginagawa niya ang trabaho ng may dedikasyon kahit pa madalas siyang tingnan ng malamig at pagsalitaan ng masasakit ng babaeng dapat sana'y kanyang direktang amo. Wala talagang pasensya si Amira para kay Milagros. Mula pa noong unang araw na makita niya ito, tila may kung anong ayaw na siya sa bawat kilos ni Milagros. Pinupunan niya kung paano tiklupin ang mga napkin, nagrereklamo sa tunog ng walis sa marmol na sahig, at minsan pa nga'y pinagalitan si Milagros dahil lang sa mabilis itong maglakad sa mga pasilyo. Akala mo ba may hinahabol ka? Baka matisod ka at masira ang mga gamit ko, sabi ni Amira. Minsang hindi alintana na nagmamadali lang si Milagros para matapos ang mga gawain sa oras. Kahit ganon yumuyuko lang si Milagros, humihingi ng paumanhin at ipinagpapatuloy ang trabaho. Alam niyang kailangan niya ang trabahong iyon at alam din niyang si Amira ay isa sa mga taong gumagaan ng pakiramdam sa pamamagitan ng pag-apak sa iba. Magkaiba naman si Handino, ang asawa ni Amira. Laging magalang kay Milagros, pinupuri ang trabaho nito at laging nagpapasalamat sa mga inihahandang pagkain kahit pa isang tasa lang ng kape at gatas sa hating gabi. Isa siyang mabait na lalaki, may pagod sa mga mata pero may lambing. Para sa kanya mahalaga pa rin ang kasal. Madalas siyang dumating sa bahay na may dalang bulaklak para sa asawa o kaya'y may pasurpresang romantikong hapunan. Tinitingnan niya si Amira na may paghanga at sinasabi pa ngang ito ang babae ng buhay niya. Pero si Amira, laging malamig at malayo, ngumingiti lang ng pilit, umiikot ang mga mata kapag tumalikod si Jandino at malinaw kahit hindi magsalita na ang lambing ng asawa niya ay nakakapagpaiyak sa loob niya. Araw-araw na nasasaksihan ni Milagros ang lahat ng iyon. Hindi siya nagsasalita pero pinagmamasdan niya ang lahat. Alam niyang hindi kasing perpekto ang kasal ng mag-asawa gaya ng hitsura nito sa mga naka-frame na litrato sa salas. Para kay Milagros, ang bahay na iyon ay parang isang eksibisyon at siya ang tahimik na saksi sa lahat ng nasa likod ng entablado. Bago tayo magpatuloy, may hihilingin kami sa iyo. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy iyon, hinihiling naming i-like mo ang video at mag-subscribe. I-comment din kung anong syudad ka nanonood. Maraming salamat at ituloy na natin. May kung anong kakaiba kay Amira na hindi maipaliwanag ni Milagros. Isang malamig na enerhiya, kawalan ng interes sa asawa at lalong pabago-bagong kilos. Minsan habang naglilinis sa mga pasilyo, may naririnig si Milagros na mga kakaibang usapan. Madalas magkulong si Amira sa opisina habang nasa telepono, pero hindi niya laging naisasara ng maayos ang pinto. Sa mga ganoong sandali, binabagal ni Milagros ang kilos, nagkukunwaring nag-aayos ng istante at nakakarinig ng mga putol-putol na salita, pigil na tawa at mga pangungusap na walang linaw. Ayos na ang lahat para sa susunod na linggo, ni hindi niya mapapansin, at pagkatapos nito, ayos na ang lahat. Nababalisa si Milagros, pero palihim siyang umaalis, takot na baka mapagbintangang nakikialam. Nang araw na iyon, mataas na ang araw nang matapos ni Milagros ang pagpupuna sa sahig ng pasukan at lumipat siya sa salas. Nagpatugtog siya ng instrumental na musika, gaya ng nakagawian niya para hindi masyadong mabigat ang katahimikan at nagsimulang magpunas ng alikabok sa mga frame ng litrato. Narinig niya ulit si Amira na nasa telepono sa opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakilala ni Milagros ang masiglang tono ng boses at sinubukang mag-focus sa paglilinis. Pero may salitang paulit-ulit na narinig niya at agad siyang napatigil. Madalas banggitin ni Amira ang pangalang Elmer. Tumatawa ito sa pagitan ng mga pangungusap
may kakaibang gaan na hindi pa niya nakitang ipinakita ni Amira sa asawa nito. Hindi siya maghihinala, sabi ni Amira, sa gitna ng isang tawang mababa pero may halong panlilibak. Napahinto si Milagros ng ilang segundo. May bumigat sa kanyang lalamunan pero pinilit niyang ipagpatuloy ang paglilinis. Nagkunwaring walang narinig, hindi iyon saklaw ng trabaho niya. O baka saklaw nga, pero hindi pa niya tiyak kung bakit. Sa parehong hapon na iyon, habang inaayos ang mga huling detalye ng bahay, dumaan si Milagros sa bintana ng salas at palihim na sumilip sa labas ng mansyon. Nandoon si Amira, may hawak na cellphone at may ngiting nakapinta sa mukha. May humintong itim na sasakyan at agad siyang sumakay. Ang driver ay isang lalaking hindi pa niya nakikita noon. Matangkad, may kayumangging buhok at nakasuot ng sunglasses. Halatang komportable sila sa isa't isa. Umalis ang kotse at nawala sa kanto. Nakatayo lang si Milagros ng ilang segundo, hawak pa rin ang basahang panluto. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang ngiting iyon ni Amira habang sumasakay sa sasakyan ng isang di kilalang lalaki. Nais niyang sabihin ito kay Handino, pero paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung iniisip lang niyang may masama kahit wala naman? Ang tanging sigurado siya sa sandaling iyon ay may mali, at baka ang matagal na niyang hindi pinapansin ay malapit ng sumabog. Pero sa ngayon bumalik lang si Milagros sa kanyang trabaho. Itinabi ang basahan, pinatay ang musika sa salas at nagtungo sa kusina, pilit nilalabanan ng lamig na bumalot sa kanyang tiyan. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng buo ang araw nang pumasok si Milagros sa kusina gaya ng palagi niyang ginagawa. Tahimik niyang sinimulan ang kanyang routine, naghugas ng mga tasa ng almusal, inayos ang mga kubyertos at isinulat ang mga kailangang bilhin sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng lahat ng nakita't narinig niya noong nakaraang araw, pilit niyang pinupuno ang isip ng gawain. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na baka sobra lang ang kanyang reaksyon, na baka nagmamadali lang siyang humusga. Pero hindi maalis ang kaba at ang bigat sa dibdib ay lalo lang lumalala. Sa gitna ng mga ginagawa, nakarinig siya ng tawanan mula sa pasilyo. Nasa telepono na naman si Amira. Nakilala agad ni Milagros ang tono ng boses nito at napatigil sa ginagawa, hawak pa rin ang basahang basa ng tubig. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina. Dahan-dahang lumapit si Milagros, maingat ang bawat hakbang sa malamig na sahig. Alam niyang mali iyon pero may bahagi sa kanya na nagsusumigaw na kailangan niyang makinig. Mahina ang boses ni Amira, may halong tawa sa pagitan ng mga salita, pero malinaw pa rin para marinig ni Milagros ang mga bahagi ng usapan na nagpatayo ng kanyang balahibo. Ngayong gabi magiging perpekto, sabi ng kumpiyansang boses ng amo. Hindi niya malalaman, kailangan lang ilagay sa pagkain niya gaya ng napag-usapan. Tumigil ito sandali, tapos ay muling tumawa ng pigil. Kasunod ang isang tuwirang pahayag. Malapit na akong maging malaya at milyonarya. Napapigil si Milagros. Ramdam niya ang tibok ng puso hanggang sa sentido, nanginginig ang tuhod. Gumugulong ang sikmura. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw hanggang sa maisip niyang kailangan niyang umalis bago siya mapansin. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kusina. Hawak pa rin ang basahan pero ngayon ay nanginginig na ang mga daliri at namumutla ang mukha. Dumaan ang mga sumunod na oras na parang may pasan siyang mabigat na hindi niya maipaliwanag. Bawat tunog, bawat yapak, bawat tingin ay parang mas mabigat kaysa dati. Nang sa wakas ay umalis na si Amira para sa isa na namang misteryosong lakad, huminga ng malalim si Milagros at nagdesisyong gawin ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa sa lahat ng taon ng pagtatrabaho sa bahay na iyon. Maingat niyang binuksan ang mga kabinet, siniyasat ang mga istanteng kabisado na niya, hanggang sa matagpuan ang hinahanap. Sa pinakalikod ng lalagyan ng mga pampalasa, sa likod ng 2 bote ng cinnamon, nandoon ang isang maliit na maitim na bote na may kupas at halos maburang label. Dahan-dahan niya itong kinuha. Malapot ang laman, maitim, at may matapang na amoy na hindi ka nais-nais. Hindi niya alam kung ano yun, pero sinasabi ng kutob niya na iyon mismo ang kinatatakutan niya. Ibinalik niya ang bote sa eksaktong kinalalagyan at isinara ang kabinet ng maingat, pilit pinapakalma ang paghinga. Buong araw ay nakikipaglaban si Milagros sa sarili niyang mga iniisip.
Gusto na niyang tumakbo kay Handino at sabihin ang lahat ng narinig at nakita niya, pero kinain siya ng pag-aalinlangan. Paano kung hindi siya maniwala? Bulong niya sa sarili. Paano kung isipin niyang nag-iimbento lang ako dahil sa inggit o masamang intensyon? Takot din siyang baka mali ang pagkaintindi niya at makapagdulot pa ng mas malalang trahedya. Alam niyang galit sa kanya si Amira at takot siyang baka ang anumang akusasyon ay masabing paghihiganti lang, pero hindi mawala sa dibdib niya ang pakiramdam na may malubhang mangyayari. Pagsapit ng hapon, narinig ni Milagros ang pagbukas ng gate ng garahe. Si Jandino iyon. Maaga siyang umuwi galing trabaho at tila masaya. May dalang bulaklak, may ngiti sa labi at pumasok sa bahay habang sinasabi na may sorpresa siya para sa asawa. Nakasilip si Milagros mula sa likod ng mga gamit sa kusina at nakita niya si Jandino na maingat na inaayos ang hapagkainan na parang may pinaghahandaang espesyal. May kristal na mga baso, kandila at tiniklop pa niya mismo ang mga napkin sa paraang ginagaya ang ginagawa ni Milagros. Gusto niyang pasayahin si Amira, bigyan ito ng sorpresa, buhayin muli ang isang bagay na hindi niya alam ay matagal nang wala. Pinagmasdan siya ni Milagros na may hindi maipaliwanag na sakit sa dibdib. Alam niyang ang hapunang iyon ay posibleng mauwi sa kapahamakan at nanatili pa rin siyang tahimik. Pakiramdam niya ay kasabwat siya kahit ayaw niya. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Amira. Nakasuot ito ng eleganting damit, naka-high heels at perpekto ang makeup. May kakaibang kinang ang mga mata nito, isang tinging hindi pa nakita noon ni Milagros, pero ngayon ay may halong ibang motibo. Hinalikan nito si Jandino sa pisngi bilang pagbati at dumiretso sa kusina. Nagkukunwaring nagpuputol ng gulay si Milagros nang marinig niyang inalis ni Amira ang takip ng isa sa mga putahe at may inilabas mula sa kanyang bag. Binuksan nito ang isang takip, ibinuhos ang laman ng bote at may ibinulong na nagpatayo sa balahibo ni Milagros. Madali lang ito. Dahan-dahang lumingon si Milagros at nakita ang amo na nakangiting mag-isa. Parang may nilalarong-laro na siya, ang siguradong panalo. Umatras si Milagros at napasandal sa lababo. Puno na ng luha ang kanyang mga mata, pero hindi iyon lungkot, iyon ay desperasyon. Hindi na siya makakapagbulag-bulagan. Kailangan na niyang pumili kung mananatili siyang tahimik at hayaan ang isang trahedya o lalabanan ng takot at susubukang pigilan ito. Alam niyang kung magsasalita siya, maaring mawalan siya ng trabaho, mapahiya o mapalayas. Pero kung mananahimik siya, baka hindi na buhay si Jandino kinabukasan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga kamay sa apron at tumingin sa pinto ng sala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Milagros na ang responsibilidad niya ay hindi lang panatilihing maayos ang bahay, responsibilidad niyang magligtas ng buhay. Maayos ang pagkakaayos ng mesa. May sinding kandila, maayos ang mga plato at kuminang ang mga baso na parang kristal. Pinaglaanan ni Jandino ng oras ang lahat, umaasang magiging espesyal ang hapunang iyon sa pagitan nila ni Amira. Maaga siyang dumating, bumili ng bulaklak at pinili pa ang musikang tumutugtog sa background. Ngumiti siya nang makita si Amira na pumasok sa sala, elegante, nakaitim na damit at maayos ang pagkakatali ng buhok. Ngumiti rin si Amira pabalik, pero ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na gaya noong mga unang taon nila ng kasal. Pinagmamasdan ni Milagros ang tagpo at ramdam niya ang kirot sa dibdib. Nanginig ang kamay niya habang inilalapag ang putahe sa mesa. Alam niya kung ano ang laman ng pagkaing iyon. Alam niya dahil nakita niyang mismong si Amira ang naglagay ng laman ng bote roon, ilang oras na ang nakalipas. Maingat na inilahad ni Jandino ang upuan para sa asawa at pagkatapos ay naupo ng masigla, nagkukwento kung paano maaring maging simula muli ang gabing iyon. Nakatayo pa rin si Milagros, dahan-dahang nagsasalin ng pagkain sa mga plato. Nang lumapit ang kamay ni Jandino sa kutsara, nawala ng kontrol si Milagros. Binasag ng boses niya ang katahimikan na parang ang mismong katawan niya ang sumigaw para sa kanya. "Ginoong Jandino, huwag ninyong kainin yan," sabi niya nang may matinding pagkaapurahan. "May lason yan, gusto kayong patayin ng asawa ninyo." Huminto ang kutsara ilang pulgada mula sa kanyang bibig. Natigilan si Jandino, nanigas agad ang mukha ni Amira. Agad siyang tumayo.
Itinuro si Milagros ng galit na galit at sinabing kalokohan ang lahat ng iyon, na nababaliw na ang kasambahay, na wala na ito sa tamang katinuan. Nasisiraan na siya ng ulo, sinisira ang kasal natin kasi galit siya sa akin, wika ni Amira. Nagkukunwaring galit na galit. Si Milagros namumula ang mukha at magkakabit ang mga kamay sa dibdib, nakiusap na pakinggan siya, kahit saglit lang. Narinig ko po ang lahat, Ginoo. Pinlano niya po yan sa telepono. Sinabi niyang magiging perpekto ang gabing ito na hindi ninyo malalaman. Sinabi niyang ilalagay lang sa pagkain at binanggit pa po niya ang pangalan, si Elmer. Gusto niyang maging malaya at milyonarya. Nahanap ko ang bote, nakatago sa kabinet ng mga pampalasa. Maitim, malapot ang laman. Sinasabi ko po ang totoo, ipinapangako ko. Nanginig ang boses ni Milagros, pero hindi dahil sa takot. Ang bigat ng katotohanan sa kanyang bibig ang nagpapabigat sa bawat salita. Tumingin si Handino sa dalawa. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa plato sa harap niya at sa mukha ng kanyang asawa. Litong-lito siya. Walang luhika ang lahat ng iyon. Pero hindi rin niya kayang baliwalain ang paraan ng pananalita ni Milagros. Masyadong totoo ang damdaming kasama ng kanyang mga salita para ito'y maging kasinungalingan. Itinaas niya ang tingin kay Amira at kalmadong sinabi, "Kung wala namang problema, kainin mo, isang kutsara lang." At tapos na ang usapan. Natawa si Amira sa nerbiyos. Tinawag siyang baliw, tinanong kung paano niya ito kayang pagdudahan. At sinabing kahihiyan ang lahat ng ito, na inaakusahan siya ng isang simpleng katulong at wala namang kahit anong ebidensya. Pero nanatiling matatag ang titig ni Jandino at muling inulit ang sinabi, "Kumain ka." Nag-alinlangan siya, nagkunwaring nasaktan at pagkatapos parang isang eksenang napagplanuhan na kinuha niya ang kutsara, inilagay niya ang kaunting pagkain sa bibig at huminto. Katahimikan. Pigil ang hininga ni Milagros. Sumandal si Jandino sa upuan, ipinikit ang mga mata at bumuntong hininga. Sinabing kalokohan ang lahat ng iyon na hindi niya papayagan ang ganitong klaseng asal at na si Milagros ay tanggal na sa trabaho mula sa sandaling iyon. Tumayo siya, tumalikod at naglakad papalayo sa pasilyo. Nakita ni Milagros ng palihim na lumingon si Amira, lumapit sa lababo at yumuko. Iniluwa nito ang pagkain nang hindi nakikita ni Jandino. Pero nakita iyon ni Milagros. Agad siyang tumakbo papunta sa amo at itinuro. Iniluwa niya, Ginoo, iniluwa niya sa lababo. May laso ng pagkain, alam niya yon. Bumalik si Jandino, hindi makaintindi at tumingin ng diretsyo sa asawa. Pinupunasan nito ang bibig gamit ang isang napkin, nagpapanggap. Lumapit siya sa lababo at nakita ang mga bakas ng pagkain na dumadaloy sa pinggan. Umakyat ang dugo niya. "Bakit mo iniluwa?" tanong niya. Nagkunwaring wala lang si Amira, sinabing nasusuka lang siya, na baka masama lang ang pakiramdam niya. Pero hindi nakapanipaniwala ang ekspresyon niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone niyang iniwan sa ibabaw ng mesa. Kinuha iyon ni Jandino, naka-unlock at binasa ang mensaheng kararating lang. "At ano, patay na ba ang matanda?" Nakasulat sa text, galing kay Elmer. Tumingin si Jandino kay Milagros na tumangulang bilang sagot. Iyon ang pangalang nabanggit niya. Tiningnan niya ang asawa, hindi makapaniwala, parang hindi na niya ito kilala. Kinuha niya ang sariling telepono sa bulsa at nagsimulang mag-dial. Nataranta si Amira. "Tatawag ka sa pulis? Sisirain mo ang buhay natin dahil lang sa kasinungalingan?" Sigaw niya. Pero hindi siya sinagot ni Jandino. Kinumpirma niya ang address sa kausap at sinabi na kailangan niya agad ng pulis na pupunta. Habang kausap niya ang dispatcher, umurong si Amira palapit sa pinto. Sinubukan ni Milagros na harangan ang daan, pero itinulak siya ng malakas. Lumabas si Amira na parang bagyo, itinulak si Milagros ng napakalakas, kaya't muntik na siyang mabuwal sa mesang nasa pasilyo. Wala nang oras para gumanti, naisigaw lang ni Milagros ang pangalan ng amo. Pero nakalabas na si Amira, tumatakbo ng nakayapak, bitbit ang eleganteng damit na ngayon ay lumalatag sa sahig. Si Jandino hawak pa rin ang cellphone sa tainga, patuloy na nag-uulat sa pulisya. Ang lahat ng nangyayari sa mismong sandaling iyon. Tumakbo siya palabas, sa gilid ng bahay. May itim na sasakyan na naghihintay sa kanto, sedan, tinted ang mga bintana. Kakasakay lang niya, "Pakisulat po."
Tumakbo ako sa harap at nakita ko ang plate number. Ipapasa ko na ngayon. Sa kabilang linya, iniuutos na ng dispatcher ang pagpapadala ng pinakamalapit na mga patrol habang isinusumbong ni Handino ang lahat ng detalye. Sa labas, umarangkada ang sasakyan nang may ingay. Ang tunog ng gulong ay lumaganap sa buong kalsada. Si Elmer ang nagmamaneho. Sa loob ng sasakyan umaalab ang tensyon. Inihagis ni Amira ang bag sa likuran at sinampal ang dashboard ng malakas. Inuutusang bilisan pa ang takbo. Gago ka, Elmer, isa kang inutil. Plano lang naman ang kailangang sundin pero hindi. Pinakawalan mo ang lahat. Dapat ako na lang ang gumawa nito mag-isa. Si Elmer, nanginginig ang mga kamay sa manibela, pilit inaayos ang takbo ng sasakyan at ang sarili niyang paghinga. Ginawa ko ang sinabi mo. Nakiisa ako sa lahat ng ito para sa iyo. Dahil mahal kita. Akala ko may kinabukasan tayong dalawa. Pero ngayon, hinahabol na tayo ng pulis. Hindi ito ang napagkasunduan. Tumingin sa kanya si Amira nang may paghamak at walang pasubaling sumagot. Kasunduan? Anong kasunduan? Isa ka lang laro ang gamit? Isang pirasong kasangkapan? Inakala mo talagang mahal kita na magiging masaya tayong magkasama pagkatapos ng lahat ng to? Tumama ng matindi ang mga salita. Hinigpitan ni Elmer ang hawak sa manibela, namumula na ang mga mata. Sinubukan niyang magpokus sa kalsada, pero hindi na niya malinaw na nakikita ang daan. Unti-unting gumuho sa bawat pangungusap ang akala niyang istorya ng pag-ibig. Hindi tumigil si Amira. Sinabi niyang isa lang siyang talunan, na wala siyang pera, wala siyang dating, at kung matalino siya, sana'y iniwan na niya ito sa simula pa lang. Ngayon dinala mo ako sa ganitong sitwasyon, at kung gusto mong makatulong sa kahit anong paraan, aba, iligaw mo ang mga pulis. Kung magawa mo yan, bibigyan kita ng pera bago ako mawala, pangako niya. Habang nakatingin sa kanya na parang napakalaking kabutihan ang alok na iyon. Pero hindi pera ang gusto ni Elmer, hindi kailanman. Gusto niya si Amira. Gusto niyang maging kapiling ito. Gusto niyang bumuo ng buhay kasama siya. Kahit gaano pa ito kabaluktot, ngunit sa sandaling iyon, naintindihan niya na walang tunay na pag-ibig mula rito. Na lahat ay laro lang, panlilin lang, interes. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita ang paparating na patrol car sa di kalayuan. Malapit na ang mga ito, pero may oras pa para tumakas. Tumingin din si Amira at inutusan siya, "Bilisan mo! Sige na! Umalis tayo! Huwag kang titigil ngayon!" Pero hindi sumagot si Elmer. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga balikat, tinanggal ang paa sa silinyador. Bumagal ang takbo ng sasakyan hanggang sa maingat niya itong ipinarada sa gilid ng kalsada. Bago pa man maunawaan ni Amira ang nangyayari, pinatay niya ang makina, binuksan ang pinto sa gilid ng driver, at lumabas na nakataas ang dalawang kamay. Basa ang mga mata niya. "Nagkamali ako, pero hindi ako katulad mo," bulong niya habang bumababa ang mga pulis mula sa sasakyan at lumapit sa kanya na may nakatutok na baril. Nagsisigaw si Amira mula sa loob ng kotse. "Duwag ka! Ganito mo tatapusin ang lahat. Ipapaubaya mo tayo, isa kang inutil, mahina ka, basura ka." Sinubukan niyang lumabas ng sasakyan pero agad siyang napalibutan ng mga pulis at pinigilan bago pa siya makatakbo. Samantala, si Elmer ay inaresto ng walang pagtutol. Nakayuko ang ulo, tahimik. Patuloy pa rin si Amira sa pagsisigaw. Minumura si Elmer, minumura ang mga pulis, sinasabing kasinungalingan ang lahat, na nalinlang siya, na napagkamalan lang siya sa iba. Pero walang naniwala. Nasa ulat na ang pangalan niya. Ang description ng sasakyan, ang plaka, lahat ay naipasa na ni Jandino na sa oras na iyon ay paparating sakay ng kanyang sasakyan kasama si Milagros. Maingat na ipinasok si Elmer sa patrol car, tahimik. Si Amira, hindi. Nagwawala siya, nagbabanta ng demanda, nagsisigaw sa mga pulis, pilit kinukumbinsi ang isa sa kanila na biktima siya ng sabwatan. Sinabihan siya ng isang pulis na manahimik, pero lalo lang siyang nag-eskandalo. Nagsilabasan ng mga tao sa bintana, pinagmamasdan ang eksenang kinasasangkutan ng umiiyak na babae at ng mga pulis. Tiningnan niya si Elmer nang may matinding galit at dumura sa lupa, sabay sabing siya'y traitor at pagsisisihan nito ang lahat ng ginawa. Pero hindi na lumingon si Elmer. Umupo lang siya sa loob ng patrol car, huminga ng malalim
at ipinikit ang mga mata. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, hindi dahil sa nangyayari kundi sa wakas ay nakita na niya nang malinaw kung sino talaga ang babaeng pinaniwalaan niya. Huli na para umatras, pero may panahon pa para akuin ang kasalanan at harapin ang mga kahihinatnan. Tapos na ang habulan, nabigo ang plano ni Amira. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing yon, unti-unti nang nawawala sa kanyang kontrol ang lahat. Ilang minuto matapos ang pag-aresto, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi ng patrol car. Si Jandino iyon kasama si Milagros. Bumaba siya ng tahimik, seryoso ang mukha, bakas pa rin ang pagkabigla ng buong gabi. Sumunod si Milagros, tahimik ding pinagmamasdan ng paligid. Nakapwesto si Amira, nakaposas, nakikipagtalo pa rin sa mga pulis at pilit pinapaniwala ang kahit sinong makikinig na isa lang itong malaking kalituhan. Hindi nyo naiintindihan, isa itong bitag. Yang babae na yan, yang katulong. Gusto lang sirain ang buhay ko, matagal na niya akong kinamumuhian. Sigaw niya habang nagpupumiglas. Huminto si Jandino ilang metro mula sa kanya at pinagmasdan lang siya. Hindi siya sumagot, hindi siya nagtanong. Wala ni isang bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. Nang mapansin ni Amira ang presensya niya, lalo siyang nag-ingay, nagsisigaw na minamanipula siya, na nagkakamali ang lahat, na asawa pa rin siya nito at dapat siyang ipagtanggol. Pero hindi gumalaw si Jandino, hindi kumurap, at nakatitig lang sa kanya na para bang isa na siyang hindi kakilala. Si Milagros naman hindi na napigilan ang matagal na niyang kinikimkim. Lumapit siya, tumingin ng diretso kay Amira at malakas na nagsalita. Hinamak mo ako araw-araw, sinadya mong iparamdam na wala akong halaga. Ilang taon mo akong tinrato na parang basura, inakusahan ng walang dahilan, tinitigan na parang hindi ako tao. Pero kahit sa pinakamasasamang naiisip ko, hindi ko inakalang kaya mong planuhin ang pagpatay sa sarili mong asawa. Napangisi si Amira nang may paghamak, pilit iniwas ang tingin, pero nagpatuloy si Milagros. Nasa iyo na ang lahat ng pinapangarap ng karamihan, pero hindi pa rin naging sapat. Gusto mo palagi ng masigit, iniisip mong dapat luhod sa iyo ang mundo. Pero ngayon, makikita mong hindi lahat nabibili, hindi lahat kayang kontrolin. At ngayong gabi, aalis kang alam mong isang simpleng babae, yung babae na inapi mo, ang pumigil sa iyo sa pagpatay ng isang mabuting lalaki. Nanatiling tahimik si Jandino, pero malinaw ang emosyon sa mga mata niya. Nang sinubukan ni Amira na lumapit, agad siyang pinigilan ng mga pulis. Nagsisigaw siya, sinabing siya pa rin ang may-ari ng bahay, na pagbabayaran nila ang lahat, na idedemanda niya ang lahat ng sangkot. Pero walang sumagot. Isinara ng isa sa mga pulis ang pinto ng patrol car habang siya'y patuloy pa rin sa paninigaw. Wala nang gustong makinig. Nakaupo na si Elmer sa loob ng kabilang sasakyan, nakayuko, nakaposas pa rin ang mga kamay at nakatitig sa sahig. Nang dumaan si Jandino sa harap niya, dahan-dahang itinaas ni Elmer ang paningin at mahinang nagsalita. Patawad, nagkamali ako. Akala ko ginagawa ko ito dahil sa pag-ibig, pero ngayon alam kong ginamit lang ako. Tumangulang si Jandino. Wala nang kailangang sabihin. Nandoon pa rin ang sakit pero wala nang puwang para sa galit. Ang natira ay ang katahimikan doo sa halos nangyaring trahedya. Umalis ang dalawang sasakyan, magkasunod, tahimik. Bumalik sina Milagros at Jandino sa kotse. Sa biyahe pa uwi, mas nagsalita ang katahimikan kaysa anumang usapan. Pareho nilang sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Isang gabing nagsimula sa bulaklak, musika at hapunan, nagtapos sa mga pulis, mga pagtatapat at isang tangkang pagpatay. Nang malapit na sila sa mansyon, ilang kanto na lang ang layo, bumasag ng katahimikan si Jandino. Sandaling tumingin kay Milagros at tinanong ng tapat, "Papayag ka bang manatili dito? Hindi bilang kasambahay, bilang tagapamahala. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko. At matapos ang ginawa mo ngayong gabi, sigurado akong ikaw iyon." Hindi agad nakasagot si Milagros. Pagod siya, emosyonal na basag, pero napaluha ang mga mata niya sa narinig. "Kung sa palagay ninyo po ay kaya ko, oo, tinatanggap ko. At salamat po sa tiwala," sagot niya ng may mahinang ngiti. Nanginginig ang boses. Higit pa ito sa bagong posisyon. Isa itong respeto, pagkilala, isang bagay na hindi niya kailanman natanggap mula sa bahay na yon. Hanggang ngayon. Pagdating nila sa mansyon,
Huminto sila saglit sa harap ng pinto. Ang parehong pasukan kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay tumakbo palabas si Amira. Tahimik ang paligid. Ang mga muebles, ang ilaw sa sala na bukas pa rin, ang mga pinggan sa mesa ng hapunan, parang huminto ang oras. Pumasok muna si Milagros. Huminga ng malalim at sinimulang pulutin ang mga bakas ng gabing iyon. Naglakad si Handino papunta sa gitna ng sala, tumingin sa lugar kung saan muntik siyang mamatay, at pagkatapos ay naupo, pagod na pagod. Ilang minuto silang nanatili roon, si Milagros inaayos ang kaya niyang ayusin, si Handino nag-iisip sa lahat ng kanyang pinalampas. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang hangin sa paligid. Hindi na ito basta magandang bahay. Isa na itong lugar kung saan nanaig ang katotohanan at kung saan sa wakas, ang respeto ay sisimulang buuin sa tamang paraan. Kinabukasan ng umaga, ibang-iba na ang pakiramdam sa bahay. Maaga nang binuksan ang mga kurtina, malayang pumapasok ang liwanag ng araw sa mga pasilyo. At maging ang tunog ng mga kasambahay habang naglilinis ay tila mas magaan. Si Milagros ngayon ay opisyal ng tagapamahala, ay naglalakad ng may katahimikan at dignidad sa bawat silid, naguutos ng may matatag ngunit mahinahong tinig. Bawat kasambahay na makasalubong niya ay bumabati ng may respeto at bahagyang ngiti. Parang alam nilang ang posisyong iyon ay hindi basta ibinigay sa kanya, kundi nakuha niya dahil sa sariling galing, tapang at katapatan. Hindi niya kailangang lakasan ng boses para pakinggan. Isang tingin lang sa mata ay sapat na. Ang kanyang autoridad ay likas, itinayo sa mga taong tahimik na naglingkod, at sa isang gabing naging bayani siya para sa kanyang amo. Si Handino, na mas tahimik kaysa dati, ay nanatili sa opisina buong umaga. Bahagyang bukas ang pinto at nagsusulat siya ng masinsinan. Matibay ang sulat kamay sa isang makapal na papel. Ilang beses na niyang sinubukang simulan ang liham na iyon, pero palaging napipigil. Hindi madaling isulat ang nararamdaman. Hindi pagkatapos halos patayin ang sarili mong asawa. Hindi pagkatapos iligtas ng isang taong madalas hindi man lang pinapansin sa loob ng bahay. Pero sa araw na iyon, nagawa niya. Maingat niyang tinupi ang papel, inilagay sa sobre, at personal na pumunta sa area ng mga kasambahay, kung saan si Milagros ay abala sa paghahanda ng pananghalian. Nakita siya ni Milagros na papalapit, at agad na umatras ng bahagya, iniisip na baka may ipapagawa o may babaguhin sa menu. Pero iniabot ni Handino ang sobre at buong igting na sinabi, "Ito ay pasasalamat ko, hindi lang para sa kahapon, Milagros, para ito sa lahat ng taong inilagay mo rito. Kahit hindi ka pinapansin, kahit nilalait ka, nagpatuloy ka sa paggawa ng higit sa hinihingi ng trabaho mo. Iniligtas mo ako. At mas mahalaga yon kaysa sa anumang yaman." Tinanggap ni Milagros ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung bubuksan ba agad o hihintayin ang pribadong sandali. Pero nang makita niya ang tapat na tingin ni Handino, agad nang lumamlam ang kanyang paningin. Huminga siya ng malalim, sinubukang kontrolin ang damdamin, pero hindi napigilan ang pagbabalik ng mga alaala ng unang taon niya sa bahay na iyon. Naalala niya ang mga walang katarungang paninisi, ang mapanuyang tingin ni Amira, ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa maliit na kwarto, iniisip kung kailan siya matuturing na tao. At ngayon narito siya, kinikilala ng mismong may-ari ng bahay, hindi bilang basta katulong kundi bilang isang taong lubos na pinagkakatiwalaan. Niyaakap niya ang sobre sa dibdib at mahina niyang sinabi, "Ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama, pero marinig ko yan mula sa inyo pagkatapos ng lahat. Napakalaki po ng ibig sabihin yan para sa akin." Nagpatuloy ang araw sa ilalim ng mas magaan na himpapawid, kahit pa may natitirang pagod mula sa emosyonal na paglalakbay. Tahimik ang buong bahay, pero hindi na iyon ang tensyonadong katahimikan gaya ng dati. Isa na iyong maaliwalas na katahimikan, parang pati ang mismong tahanan ay muling nagsisimula, umaayon sa bagong kabanata. Bandang hapon, tumunog ang telepono ni Handino. Kalmado niyang sinagot, at sa kabilang linya ay ang kanyang abogado. Maikli ang usapan. Sina Amira at Elmer ay formal ng kinasuhan. Sapat ang lahat ng ebidensyang naipon at parehong sasailalim sa proseso ng batas dahil sa tangkang pagpatay at kaugnayan sa kriminal na sabwatan.
Nagpasalamat si Giandino, ibinaba ang telepono at ilang sandali siyang nanatiling nakatitig sa patay na screen. Walang bakas ng ginhawa sa kanyang mukha ni galit. Ang naroon lang ay pagtanggap. Nasa lugar na ang lahat ng piraso, lumitaw na ang katotohanan, at sa wakas, naipapatupad na ang hustisya. Tumayo siya, tumawid ng sala at pumunta sa beranda. Doon abala si Milagros sa pag-aalaga ng mga halaman, inaayos ang mga paso at pinupunasan ang mga tuyong dahon. Papalubog na ang araw at malamig na ang simoy ng hangin. Sumandal si Giandino sa gilid ng pinto at natural na nagsalita. Milagros, pwede ba kitang yayain para sa isang kape? Sa palagay ko, oras na para tayo'y maupo at mag-usap bilang dalawang taong may respeto sa isa't isa. Tumingin siya sa kanya at ngumiti, isang tahimik na ngiti ng taong nakaligtas sa isang bagyo, at ngayon ay pinahahalagahan ang marahang simoy na dumarating pagkatapos. Siyempre, Ginoo, ikinararangal ko, sagot niya habang inilalapag ang mga paso at pinupunasan ng kamay sa apron. Naupo silang dalawa sa simpleng upuan. May maliit na mesa sa pagitan nila. Inihain ang kape ng walang seremonya, walang kasambahay sa paligid, walang alituntunin. Sila lang tahimik na pinagmamasdan ang hardin sa harapan. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa isang mundong puno ng sakit na kadalasang nananahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung nakatama sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming dalhin sa iyo ang mga tunay na kwento na karapat-dapat ikwento. I-type mo sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, i-share mo rin. Baka sa simpleng pagbabahagi, makapagdala ka rin ng pag-asa. Naririnig niyang naglilinis